Network Entertainment. Pero ang napansin ko talaga sa syempre, di ba, gaya nga na sinabi ko, lagi akong binabato ko saan sa ang grupo. May napansin ako sa kanila, never silang nag-away. Silang tatlo. Kahit sana. So even sa MT challenge, walang sisihan. Everyone was just smiling. Yun yung naging comment sa amin ng lahat. Parang naging crowd favorite yung Philippines kasi ang kulit namin. As in, sobrang Diyan tayo magaling. saya na. Diyan tayo. Resilient. Tapos, yun nga, napansin ko talaga, hindi sila nag-away. All right, welcome to another episode of Tunay na Rider, where we talk about rides, underwear, and sino pinaka-pogi na rider, si Tristan or si RJ. Yeah. This episode, we're going to be talking about the CF Moto MT Challenge team versus the world. Yeah. Ting, ting, versus the Kangaroos. Spoiler, the world won. But we learned a lot. Learning experience. True. Tristan, introduce your new friends. Hello. Hi everyone. Tristan here. Nagbabalik sa Tunay na Rider. Dito sa akin, kasama namin si RV Soriano. Yay! Yun! And then, kasama din natin si RJ Salamatin from Zambales. Si John Mascareñas na nagsasara pa daw ng Nantinda. Mascareñas And we've got our guest host. Of course. Si none other than Aaron Palabyab. Yeah! Good evening to all. Isa pa. Balita ko Hindi ka dapat narinig nandito si Camila. Good evening. Papa-Batman na yun. Oh, wait, sandali. Okay, so first off, the MT Challenge in the Philippines. Feeling ko luto yun eh. Alam mo bakit? Kasi nandun si Tristan. Hindi! May team tayo doon, Bak eh. Kalaban DNR, WWR, EAP. Ang dami naman. Hindi ko alam na may team tayo. We came in second place, pare. Yeah, second. And then, marami akong reklamo. One, what did you guys win? First place? Motor. Wow. Wait, narinig ba? Hindi ko narinig yung Ivan, narinig ba? Yung nasa mic namin. Yun. Okay daw. Oh, yan na si John. Okay, so yun may issue ako eh. You guys won motorcycles. Yes. Nanalo kayo ng Pack Talk, di ba? Yep. Ng Cardo. Wala. Wala ba? Chismis yun, Chismis yun. Nanalo kayo ng motorcycle. Ano yung motor? CF Moto na... Dual 230. Dual to 30. And then, nakapunta pa kayong Australia. Yes po. Anong prize for second place? Pride and honor. Cardo. Cardo. Hindi pa yung Pack Talk, ha? Yung spirit. Tsaka palakpakan. Wala man lang cap. Unfair. Iba talaga yung team. Mahirap pala yung natin ngayon, yung podcast natin ngayon. Ambush to, ambush. Samaan ng loob na pala to. Dapat man lang meron papyo. Or kahit yung yung 50,000 na EO1, yung cute na electric. Or demo unit. Or kahit long-term pahirap. Long term. 3 months. Pahiraman lang. Please. Diretso ng 3,000 kilometers. Oo, okay lang. Discount. Discount. Oo, voucher. Makaka-rat-rat pala tayo ngayon kasi wala si Camille tsaka si John. Okay. So, Wala corporate guidelines. The local event, and again, it was honestly, for me, one of the best produced, best run motorsports events in the Philippines. Wow, thank you so much, sir. I mean, pare, nakikita mo yung drama, bumabagyo, sinusundan ng drone, commentators, yung tropa natin, si Coach Mel at saka si Gino, di ba? And then nakikita mo si Tristan, stressed.
Kasi nababasa Totoo, lahat ng gamit niya. Oo. Hanggang ngayon nagbabayad pa din. Nagbabayad pa din ng gamit. Talaga, sinusundan kayo doon sa day 1. Diba? Sa day 2, hindi ko na alam ano nangyari. Pero may same day edit. But you did a live stream of that also. Yeah, like So, a post kudos. post live stream trail for day 2. And then nakita na namin kung gaano kagaling talaga yung team na to. Diba? Yung team Wheeltech Adventuro plus Tristan. Now, this is for just for Australia. Pero sila talaga yun. Ako ang kanilang alaga. Chaperone. Oo. Ayan, dyan na si John, no? Hi, John. Kuya John. Rinig ba tayo? Wala pa siya. So, nakapasok. Yan, na-enter the studio. Ayun. So, can you introduce the background of, well, first you, Tristan, and then yung background ng Team Wheeltech. Ba't ang galing nyo? Siguro sa akin, well, everyone knows me. I'm always there for every Feeling, no? CF, Everybody knows me. No. need to introduce Everyone me. knows me that I'm always there for every CF motor. Yeah. So, Okay. Marami nga, di ba, gaya nung last na guesting sa Tunay na Rider. Yung iba, inaisip na nila, empleyado na ako ng CF Moto. yung ibang tao nga, ang akala nila si Tristan Lu ang pangalan. Okay lang ako na. Sino kasawa mo? Ampon. Uy. Ay. Si Mike. But, ay. Edit natin yan. Cut yan. Mike, Batchmate ko yun eh. Okay, introduce. Back to introduction. So, Background yeah, mo at saka background ng team. So ako, I'm part of a motorcycle club, yung Club Makina. So we all know Club Makina is like a legit motorcycle club. May naka-vest, naka-cruisers and everything, the typical cruiser guys. So I'm proud to be part of Club Makina, and Club Makina has ventured into off-roading. And nagkataon, syempre, na I am one of CF Moto's ambassador. And I also mount events. So, dun na nahasa, kumbaga, yung both sides joining all these motorcycle events, off-road and on-road, and then being joined with different teams. So, for the past years, ako personally, binabato lang nila ako kung saan-saan. Sige, for Ironman, for FJ, for ganto, for ganto yan. Sige, pasok. Ako naman, game lang. Sige, parang ako yung free boodle. Sige, go. Kung saan nyo dalhin. Kung sumakat katawan, go. Kalad ka rin. Oo, kalad ka rin. So, Konting kilabot lang. Uy, Tristan. Okay. Okay, di ba? Namimilit naman kayo. So, yung I didn't know that I was going to be part of this team. Because I was part of the organizing team. Nagulat na ako. Organizing team. Ba't nagpa-practice si Tristan? They even interviewed me. They interviewed me for the live stream. So I shared my setup, whatever that there needs to be shared when it comes to doing the live stream that we've done. Na kinamend actually ng HQ, which we're very proud of. And then, Ganda talaga, honestly. Ganda talaga. tapos biglang sinabi din ni Camille, kailangan daw ng KOL. Actually, required daw sa lahat ng countries na merong ambassador or influencer or KOL from their different countries. Oh, wow. Okay. So, doon na ako pumasok. Hindi po ako nagpresenta. Sinabihan na ni Camille, okay, are you up for the challenge? This is a challenge. Hindi naman siya binranda sa, like a king of enduro or, it's like a race. It is a race, but it's more of a challenge. So, knowing that there will be KOLs and influencers per team, game. So, sabi ko, okay. Diba? Sabi niyo, ang branding pa nga, it's not for no pro. No pro, so okay, go. Little did you know. Little did I know. Okay. The background ng team. Ayun, si KRV. Actually, yan, pwede sila mag-isa-isa. KRV muna since nandito ka na. Hindi ba ikaw mag-explain sa amin? Ba't ka nandito?
Explain mo. Eh, natulungan ka niya. Tutulungan ka ni Sa Tristan. Australia, lagi yan pag may interview. Pero tutulak na lang ako sabay-sabay. Eh, hindi naman to Australian eh. Tagalog to. Tagalog naman. Tsaka walang Oo. grading dito. Yan. Yan. Yes, sir. Actually naman, kami naman, sabi nga, we ride for fun or something lang, weekend rider, yun. So, nag-start kami as bilang enduro rider, weekend rider. Then, together, nabuo kami as bilang team, first time ng Advenduro when start ng FJ4. So, biglaan lang. So, si RJ nagbuo nun. So, although magkakilala na kami sa enduro, pero hindi kami nagkakasama ng for the team ng ganon. So, ayun. So, nabuo yung from Pampanga, Tarlac, Bataan. Oo, puro taga-North sila eh. Galing. Oo. So, Sino nagbuo ng We can team? ask RJ. Si RJ yung nagbuo. Si RJ yung ano. Si RJ yung nagbuo ng team. Siya yung So, Budol. Pinakabata yung budol. Oh. ano Jay, kwento mo, Jay. Ano ba? Paano ba sige, nabuo Jay, yan? go. Paano mo na vault in mga to? Bali, ano kasi yun, kuya? Ubusan na ng team sa FJ Mountain Cross 4 sa registration. Tapos si Kuya Jan Mascareñas, merong nabiling tinere. So, chinat ko si Kuya Jan Mascareñas. Tapos Chef Moto pala. CF Moto, sorry. CF Moto MT450. Okay, ulit. Wait. But okay. Sandali. Kung may number siya, Yung tawag naman doon sa CF Moto MT450, Baby Tenere. Diba? Okay lang. Ayun, so nagbuo sila. Okay. Oh, Chinat kasi si Kuya Jan Mascareñas na okay daw siya sumama. Kailangan 5 members 5 member each team. So, chinat ko si Kuya Michael Trajano. Bumili si Kuya John Michael Trajano ng 450 MT. MT450 din for FJ Mountain Cross 4 para lang makasama. Tapos kulang pa kami ng dalawa. Nung chinat ko yung isang taga-Bataan na kasama namin si Boss Jam. Bumili din sila ng MT450. Daming pera mga to. Actually, bilihan sila. Yung Team Advenduro. Okay. So, bumili sila ng MT450 para lang sa FJ Mountain Cross. Sige, may tatanong ako and I'm just doing it kasi kaibigan natin sila Camille, Tito Boy, sila Joanne at sila Mikey. Ba't yan ang pinili niyong bike? Si John actually. John, ba't yan ang si pinili John ang niyo? perfect na sumagot dyan. Kasi organic, di ba? Hindi naman pinilit, hindi kayo linapitan ni CF Moto. Ano to? Tulong lang kila Camille. John, ba't yan ang napili mong motor? Chef. Siyempre, kaya napili ko ang MT450 kasi yun yung budget, kaya ng budget ko nun. Affordable. At saka, siyempre, mechanic din ako at nakakaintindi rin sa ganda ng sagot. Siyempre, rainy shirts ko muna ng maigyan po, mga kuya. At ayun, lahat ng gusto ko naman ay nandyan sa MT450. Affordable, reliable, capable. Opo. Meron akong dyan eh. Tsaka, Meron akong kay mas John. siya, yung mga features niya ay mas kompleto. Tsaka naka-KYB front shock na rin siya, drift shock. Okay, pwede na natin i-end yung show. Naka-Australia kayo, the end. No, I'm just kidding. Iba! Naka-450 MT rin ako. Naka-450 MT rin to. The first time na test ko, pucha, sabi ko, bibilin ko to. That was in El Nido. El Nido. Yun Aaron. Classmate tayo doon. Classmates. Actually, before na makasama ko si John, napapanood ko na yung mga reels niya about 450 MT. Wow. So, isa yan sa mga unang kumalikot ng 450 MT. I even showed him na minessage ko yan many moons back. Minessage ko siya, sabi ko sa kanya, Kuya, kalkalin mo rin yung akin. Nakita ko yung ginawa mo sa 450 MT mo. Pero yun, isa siya sa mga talagang nag-thorough custom fix tuning of the bike to make it a bit race ready. Okay. So you guys really were into the 450 MT even before the Australia thing. Okay. Ngayon, pag-usapan natin yung Australia. Saan tayo mag-uumpisa, Tristan?
Ewan ko, sa flights? Sa mga gusto. Yung karera immigration. na ng FJ. Kasi pwede naman. Sa Sa immigration FJ. ba? Oh. Nanalo na kayo dito. 'Di ba? Oh, ready na kayo? Expected ba? Ready na kayo for Australia? Feeling niya mananalo kayo ba doon? Ano yung feeling going into ako, Australia? may tanong ako. Nung pagdating nyo doon, tapos nalaman nyo na yung mga kalaban nyo, yung mga pro sa ibang bansa, anong reaction nyo? Kasi yun Wait, yung kailan unang- nyo nalaman yun? First day malamang. Nung nalaman kong mga pro ng ibang bansa, at lalo na mga puti, mga matatangkad. Parang higante tong mga to. Yari ako nito, Jan, sabi ko. anong height mo if you don't mind me Yari tayo asking? nito. Anong height mo, Jan? If you don't mind me asking. 5'3". 5'3". Nako. Kami nga mag-holding hands kaya kami ni Jan pag nandun kami kasi. Gino Rufino Macarinas pala. Nakakaya akong tumabi sa mga... Alam ko na mga dapat si puti. Tristan at saka si Jan nag-bolt in. Ano yung mga height ng mga kalaban nyo? Mga 6'3", 6'5". 6'5", 6'3", 6'5". Puro ganun. Pinaka-ulit siguro mga around mga 5'11", 6 na yan. So, Puro ganun talaga. Oo, ganun talaga siya. Anong motor Si Kuya Alvin, napakatangkad, pero... Ako nga, actually, yung nag-limit tangkad sa ko, kanila. 6'2" ako. Pag tumabay ko, sabi ko, parang... Maliit pa din. Nalilit ako eh. Lalo na yung West Yung mga Balkans. West Balkans. Kung makita mo yung West Balkans, grabe. Yung katawan nila, yung may challenge nga kami na noong the day 2. Challenge yan, bubuhatin mo yung motor. So, tatransfer yung ililipat motor mo sa lugs. Sa malaking lugs. Biro mo yung lugs siguro mga almost. Parang mga hip high. mga around mga 1 meter ang taas. So, anong klaseng lugs. puno yun? Tapos, bubuhatin mo yung MT 800. 800 doon. MTX, oh. Grabe yung West Balkan, nabuhat nila 38 seconds, apat na motor. 4 na bikes 4 bikes in 38 seconds. Sige, kayo na do the math. Sabi ko nga, parang ang hirap namang tinest namin. So, gumawa kami ng diskarte, ganito, yan. Uy, mataas score natin doon Naka 50, although 49 sana yun. So, hindi kami nabuwal kasi yung motor, tinayo ko pa. So, dapat 49 seconds. Oh, So, 49 seconds nagawa nyo. naka kami, bali 51, naka 51 kami. So, Pwede na. 51 seconds. Pero yung 38 talaga, grabe kung makikita mo. Sabi ko, Ito, may picture ako gusto makita. Parang Kala ko naka-CRF underbound 1 yun. Wait, can you send that to our group? Parang naaalala ko Para dyan yung mamaya sa doon live. sa Para sa isang live, sikat pakita na website natin. na hindi ko pwede banggitin dito. Diba? Ganon na ganon. Isa lang yan sa mga dapat niya. picture Hindi siya West Balkan. Actually, malit pa to. Yung West Balkan talaga. Malit yan. Mid-size pa lang sila nito. Mid-size lang siya. Grabe talaga yun. Yung, alam mo yung motor, pag tumayo sila, nakabaluktot pa yung tuhod sa big bike. Hindi pa kami paano naman ako, may medyo kuya, nakaganon na paano pa stress ako? ako. Paano Siya ako? sila hindi, as in talaga, nakaganon yung nila, nakaganon sa motor. Di ba? Papio nga. Papio sa kanila yung MTX. Okay, ano yung mga ibang Samantalang si Kuya Jan nakatikde. Nakatingkat na, di pa abot. Lahat, pagdating nga namin, dalawa kami ni Jan, nagpapanik kami. As in, pagdating sa scrutiny ring, nagpapanik kami. Nasaan na yung short, low seat? Nasaan na yung low seat? Nag-scavenger ako. Oo, nag-scavenge kami doon. Nasaan na yung low seat? Ma-adjust pa ba natin yung shocks nito? Kasi kayo, 450 MD yung motor nyo. Ang baba nun. So yung mga motor doon is the 900 MTX? No, 800. 800 MTX. Yeah, everyone's using the 800 MTX. No one is Daya using naman. the 450. Hindi nyo ba naisip na tanggalin na lang yung upuan? Kung pwede lang, actually, gagawin ko eh. Parang trials bike na lang, no? Oh. Okay, so they're taller than you. They're bigger than you. Ano pa yung mga ibang na-feel nyo nun? Actually kasi nung nalaman namin na may mga pro talaga. Actually pro talaga yung lumaro eh. Hindi naman hindi madaming naman siya pro kay talaga. OS. Guys, something ano lang eh. naman, si Chris Birch lang naman yung kasama nila. Wait, define Team mo pro. Coleman. Team Coleman Hindi, ba ano yun? siya? Team Coleman. Pro level talaga siya. Lumalaro ng Meron lumalaro doon ng Romania. Oo, Romaniacs. Romaniacs? Yes, merong Wow! Romaniacs. Team Tapos, Romania was there. What? Team Romania. Yeah, ay pinanood ko yun sa Romania. Ang lalakas. Top of the top yung kasama nila. Top of the top. Tapos yung number 1 namin, New Zealand, isa sa top rider nung si Chris Power. Nagmo-motocross siya. So,
enduro rider din siya. Marami talaga magaling. Magaling talaga siya sa New Zealand. So, number 1 talaga siya. Pro talaga. So, number 1 din si Tim Coleman. Tim Coleman? Grabe. I've just been watching his videos. Actually, Tim Coleman is Coach coach siya ni Coach Mel. Coach. Oo, naging coach siya ni Coach Mel. So, naging coach siya ni Coach Mel ng time na yun. So, saan nanggaling yung walang pro-pro? Good question. Kaya parang walang KOL sa kanila, no? Parang walang... Hindi, meron ako nakita isa lang. Binudol ka lang. Isa lang ang nakita kong parang creator doon. Yung si Si Maliit. si Fly. Si Fly. Pero si Ng Fly, Colombia. Pero si Fly, ano siya? Pero si Fly, nag-race talaga. Racer talaga siya. Pero Well, the that racer. just so happened that he's also a creator. Creator. Pero si Fly, pinapanood ko na rin yung mga reels niya. Siya yung mga nagwiwili sa Colombia ng kung saan-saan. Na ang liit-liit pero sobrang galing. Ano, next year, kayang-kaya. Practice pa. No, pero ano ikaw, RJ, ano yung feeling mo nung nakita mo yun ang mga kalaban nyo? Wala, nadala rin po kasi kami na sa mindset ni Kuya Jan na kailangan enjoyin lang namin yung magiging True. Actually. Magmula ng FJ, yun lang po yung naging kailangan ma-enjoy namin challenge. Kahit anong maging result nung race or event, at least nag-enjoy kami. Actually, you know what, Bonus Iba? na lang That's kung true. manalo. That's true. Bonus na lang kung may podium. Kasi si Tim Coleman kalaban. Oh, hindi. Coming from totoo. Kasi syempre, di ba, recently ko lang sila nakasama. So, nagpa-practice kami, lagi kami nag-uusap. So, we're just creating this bond. Pero ang napansin ko talaga sa syempre, di ba, gaya nga na sinabi ko, lagi akong binabato ko saan sa grupo. May napansin ako sa kanila, never silang nag-away. Silang tatlo. Kahit sana. So, even sa MT challenge, walang sisihan. Everyone's just smiling. Yun yung naging comment sa amin ng lahat. Parang naging crowd favorite yung Philippines kasi ang kulit namin. As in, sobrang Diyan tayo saya magaling. lang. Yes, Diyan tayo. yes. Resilient. Tapos, yun nga, napansin ko talaga, hindi sila nag-away. Bakit? Anong ibang grupo mo na nakita mo nag-away? Ang dami. Gusto mo mag-mention ako? Breathe in and out. You deserve peace, and sometimes peace starts with a clean home. With CleanWorks, you don't just get a spotless space, you get mental clarity. Professional cleaners, systematic service, hygienic, safe, and stress-free. Let CleanWorks handle the mess so you can focus on what truly matters. Rest, family, or just your time. Clean space, calm mind. Book now at CleanWorks PH on Instagram or Facebook, or call 0966 200 6910 to schedule your cleaning. Because self-care starts at home. Parang naalala ko yung yung mga nag-high jump sa ASEAN Games na dalawang Pinoy na parang nandun sila for another water sport. Yeah. Pero since walang Representative para sa high jump, they're like, nandito na tayo, why not? Nag-viral yun. Pero masaya pa rin sila. Diba? Tuwang-tuwa pa rin. Kasi nandun na sila sa Thailand or wherever. So they just made the most out of it. Oo nga naman. Ang goal naman namin, so nung nag-race kami, so sabi namin, sige, push through kami kung anong abutin talaga namin. So, hanggang makakaya namin. Kasi talagang ang hirap ng sabayan. So, ayaw na namin magsisisihan or something. Basta, Tsaka go safe. with the flow talaga. Ang lagyan namin, tapusin natin to ng safe, nang uwi tayo ng hindi naka-stretcher or tama. something. Kasi daming Kasi injury. daming accident. Ang dami, sobrang dami. Kung makikita mo sila, sabi nga, yung, enduro ba yung sakay na 800? Grabe, pinalilipad, something na ganyan. Pag sumalpak, gumugulong. So, parang sabi ko, parang, although kailangan nating manalo or something na ganito, pero ang iniisip mo, teka, malit pa yung mga anak ko or something na ganito. Yun kasi although yung mindset natin manalo, pero yung sila kasi talaga parang hindi papatalo. Suicide na talaga. Suicide. You know what? The end of day one, there were so many injuries. May naka-crutches, may
may bali ang shoulders, may bali ang wrist. Wow. Day 1 pa lang yun, Ilan days pala? 2 days siya, 2 days. 2 days, almost, bali 3 days siya. First day was yung briefing, track read, scrutineering. Day 1 was the obstacles and the challenges. And Saka then ang day wild, 2. pag nasira yung motor mo, papalitan ng buong motor yan. Oh, actually. Grabe. Legit. Wala nang repair yan. Papalitan ng brand yung motor ulit. Papalitan ka ng isang buong motor. Nauwi mo ba? Jan? Kung pwede lang namin iuwi, di ba? Hindi ko eh. So, question ko guys, like, grabe kasi, I mean, ang laking privilege na, I mean, congratulations din talaga, kasama sa ganitong level ng event. Meron bang things na natutunan or nabuksan sa isip nyo from yung experience yun, whether from yung event, yung course, yung mga attitude ng mga tao sa competition, ganun, kahit ano? Who wants to answer? Sige ako naman. Actually, marami din Ay, sandali. sa akin. Pause muna. Ivan, pa-add si RJ na putol. Ivan? Okay na daw. Wala. Nag-lost connect. Ay, nag-lost connect daw. Yun. Ayan. Okay. Alright, okay. Okay, ang sa akin lang, sa natutunan siguro namin, syempre. So, bilang kami, sabi nga, weekend rider lang, hindi naman kami all the pro level pa ng something, no? So, privilege namin na nanalo kami na ganito. Hindi ko naman sasabihin na magaling ako, something na kami. Although, kailangan ko pang matuto. Marami pa akong kailangan matuto. Sabi nga ni Coach Mel, sabi niya, if you can do faster, you better slow, sabi nga. Mas ang slow, mas mahirap, sabi niya gano'n. So yun yung isang natutunan namin kasi may track kasi talaga na kailangan slow eh. So mga obstacle. Yun sa akin. Actually, yun at magandang avenue yung MT challenge kasi hindi siya, it's not just for the fast ones. Really. And it's not also just for the big ones. So maraming factor eh. If you're gonna ask me as a rider, if you're gonna ask me as an organizer, maraming nag-uusap kami ni Kuya Don, nag-uusap kami ni Coach Mel na there are so many things that needs to be picked up from what they did from Australia. Right. That needs to be adapted in the Philippines. How they create their tracks, that's number 1. Gaya nga ng sabi nung recently kasi pumunta si Anthony Solar. Yan, dinala nila John Mascareñas. So Anthony Solar, nag-coach dito sa Pilipinas for several weeks. Was part of the organizing team sa Australia. Na nagawa ng track. Oo, na nagawa ng track. Din yung pinaka number 1 na comment niya sa mga past na races tsaka mga challenges sa Pilipinas. Yun ang isa sa mga kailangan nating improve. Ang sabi niya, so over yung mga track nito sa Pilipinas, so walang flow. Parang nakakatamad. Parang make a pro flow. May flow daw. Pinapahirapan mo lang yung sarili mo sa something na yun. Pero which is naman dapat, meron talagang flow dapat. Ayan, si Kuya Jan, may gustong sabihin. Jan, what did you take away? Paano ka nagbago bilang rider sa experience mo? Anong natutunan mo? Naputol po. Anong natutunan mo? What did you take with you after the experience? Paano ka nagbago bilang rider? Anong natutunan mo? Ano natutunan ko sa Australia po? Dun muna sa group namin, ang natutunan namin bawat isa ay lalo na ako The rin meaning po of ay love. yung syempre yung kung paano mas makisama sa team at para kung paano mas mabuo yung kung paano namin daanan or iplano yung gagawin namin sa challenge. Yun. At yung natutunan ko rin po, yung mga tracks po nila doon ay mas smooth at mas nadadaanan at ma-improve talaga yung balancing mo na hindi puro tapak yung paa. Mas maganda pa rin po talagang mag-rides ng nababalance mo yung paa mo nasa foot peg. Ayun po ang mga natutunan natin. RJ? Ang natutunan ko sa Australia, una sa lahat, yung pakikipag kapwa sa ibang rider kahit may language barrier kami.
Kumbaga, makisama po sa kapwa rider. Yes, tama. Makapag-adjust sa about sa ugali po ba ng ibang kapwa rider na hindi kailangan yung kung ano yung gusto mong ugali ng kasama mo, mas kumbaga kailangan mo rin mag-adjust para maging okay kayo. Para mas maganda yung kalabasan ng teamwork. Yeah. Mas maganda yung teamwork. Parang nag-adjust sa'yo, Tristan, yung mga rider. Sa'yo pala nag-adjust. Thank you. Hindi naman ganun. Alright. Bakit na-raise yung We sarili? invited 300 people. Uy, Uy, okay yan Parang okay yung mga filter pal. Ano Ar- pal? Diba? RJ, gumagalaw ba sa Palsecam. inyo? Gumagalaw ba? Gumagalaw Kaya po. ba ako nahihilo? Nag-i-scroll up. Bagong gumagano effects format yan, ginamit Maling format, pal format. Hindi siya NTSC. Uy, hindi na alam ng mga Gen Z yan, bro. May ganun. Ba't may setting pa? Pero hindi na siya relevant eh. Hindi, For ngayon, broadcast. hindi na. And also Pero broadcast is digital, for diba? shooting, meron pa din. It still Bakit? matters. Meron pa rin na free TV na RF signal. Yeah, dami pa rin. Super. Dami pa? Oo. Kaya GMA doesn't really go for the wide still eh. They still retain that kasi majority of their viewers are still in the province. Hindi pa digital. Yan, ganyan, sepia. Built-in filters tayo ah. Then also pagka It's green. diba, Nawala. I do GMG. GMG is a Australian company that brings in touring shows. Okay na daw, sabi ni So yung mga LED setups nila, ano pa rin, nag-flicker pa din, kaya lang namin magpalit ng setting. Minsan kailangan magpal, kailangan Pal sila kasi doon. kasi pal sila doon. Kalanganin ng 25. Yung geeking out na yun sa Mga tech. Alright. Sige. I guess just jump into it, Aaron. Yeah. Okay, I guess, as we're closing, I want to ask you guys, kasi basically, may nakita na kayong parang bagong mundo, bagong level na ganito kagaling. At nakita din tayo doon. Given na nakita nyo na yun, na-experience nyo na yun, ano yung siguro pangarap nyo na ngayon, whether for sarili niyo as a rider and para sa Philippine enduro and adventure riding in general? Kasi nakita nyo na kung ano yung posible. May tanong ako, ba't nagiging Tagalog talaga yung tunay na rider? Parang, pati si Aaron, di ba? Nagtatagalog na eh. May title pa lang, Tagalog na eh. Oo nga eh. Pero dati medyo English spoken eh. Di ba? Nagiging Tagalog na. Tsaka Tagalog naman, magiging Tagalog na talaga ang buong mundo. Yun. Okay. Back to the question. Totoo. Sige, go. Sino una? Please. Aaron, pick someone. RJ, because we need to hear more from you. Nung napunta po kasi ako dun sa MT Finals nga, syempre, kahit pa paano, malayo na rin po yung narating ko dahil nasa world stage na rin kami doon. Pero nung pagdating po namin doon, nung unang patunayan na malayo na pero malayo pa kasi nakita na namin yung skills ng mga ibang rider. So, nung pag-uwi namin, parang mas naging gigil ako ngayon mag-training or mas mag-ride, mas dalasan yung ride para matuto nung mga skills. Parang mas gusto ko pa mag-practice. Every week mag-set ako ng practice para mas matuto ako ng mga skills. Kasi sigurado yan, itong mga susunod na taon, mas lalong gaganda yung mga competition ng ADV or enduro community, mga enduro race natin dito, mas mag-iiba yung level. Kasi syempre, yung iba nakita nila na pwede pala tayong mapadala sa ibang bansa, kaya kailangan maging magaling din tayo or magpa-practice din sila, nagkaroon sila ng motivation para mas maging magaling na rider. Okay, Well galing, said. galing. So, talaga, hindi lang na-level up yung exposure mo, pero lini-level up mo yung sarili mo. Yeah. Yes Galing, po. galing. Alright. Malaking tulong po sa amin yung CF Moto MT Finals, kaya nagpapasalamat po kami sa CF Moto at sa lahat ng bumubuo.
Wala na dito sa comments sila Camila tsaka hindi mo na kailangan sumipsip. Okay, Sir John. Pwede pa ulit ng question dahil naglalag po kanina. Yung tanong ko lang ngayon, nakita mo na yung, kumbaga, nakatungtong kayo sa world stage, nakita nyo gaano kaganda yung event, nakita nyo yung skill level ng riders, nakita nyo din yung diskarte. Siguro after that, ano siguro yung uwi mo na maging pangarap mo, kasi nakita mo na kung ano yung posible, ano yung pangarap mo either for sarili mo or para sa enduro and adventure community sa Pilipinas or both? Ano ba? Pwede laktawan na lang ako. Sige, pwede mo pag-isipan lang muna. Si John talaga. Kuya Tristan, alam na yan. No, sige, ako I'll answer siguro. Kuya RV, gusto mong sagutin muna para I'll answer in behalf of the team? Sige, pwede. Okay, sige. Yan yung leader Nagde-delegate si John Nagde-delegate. Tristan, ikaw na. Ayan, si Kuya RV muna. Sige. Sa akin naman, sa naging naging experience. So, syempre, nakadalawang punta kami ng ibang bansa. So, syempre, parang, yun nga sabi nga, marami pang kailangan matutunan. Malayo na pero marami pa kailangan talaga. Sabi nga ni RJ. So, sa akin, hindi naman ako naghahangad siguro ng in the future na para sa akin. So, ang nakikita ko talagang may potential dito si John saka si RJ talaga. Si RJ, bata pa si RJ is 22 years old pa lang to eh. Ako na ako, parang sabihin ko man, hindi naman ako nag-retire or something. Pero, iba na kasi, parang more on pa rin ako eh. More on riding pa rin ako. Gusto kong ingatin level ko. Syempre, weekend rider lang ako. So, ang gusto kong mangyari ngayon, enjoy pa rin. Pero at the same time, itaas yung skills. Kasi minsan nangyayari sa atin, rides lang. So, wala tayong natutunan kahit paano. So, although nakaka-experience tayo, pero ang totoo lang nun, kung gusto mo matuto talaga, yan, number 1, mag-training ka, para may mag-guide sa'yo. Pero pag sarili mo lang kasi mag-guide sa'yo, parang ang hirap eh. So, ang kailangan mo talaga, may magturo sa'yo, tapos at the same time, drills. Yan. Nagdi-drills ka ng gano'n. Yan yung mag-i-improve ang sarili mo. Pero kung ang mangyayari lang lagi talaga, kung ano yung style mo, yun yung lagi mong gagawin na style mo sa riding mo, hindi tayo mag-i-improve. So, actually, although sabi nga natin, nakapunta tayo ng Australia, nakapunta tayo ng ganitong lugar, doon ako na-excite. Parang gusto ko ng more on other na ride pa sa ibang bansa ngayon. So, yun yung pinapangarap ko na makarides pa ng other na mas more than parang na Yun yung although gusto mo na stop, pero parang, okay, stop na ako. Parang malabo eh. So, parang sa podcast natin yan. Listen to our podcast with Aaron. Sa akin siguro summary ng lahat. So, continuous naman yung learning. Parang tuwing sasali ka sa isang race, parang lagi mo iisipin, I could have done better. Then that's for everyone. So ako siguro, ang call out ko is for all the motorcycle brands to up their ante. You know, it's a call for, sana dumami pa yung thinking ng CF Moto na gagawa ko ng ganitong event, I will send riders free expense, let them experience, let them give them the chance to win, and also give them the chance to be better. So it's a motivation for everyone. The more brands that create this kind of events, the more riders that's going to be better. But you guys are the pioneer. No, you guys are setting the expectations of people for what brands should do. So we had Jacob Ang. Yeah, Jacob Ang. Yeah, Jacob. I know Jacob. Yeah. On the show the other week, no? Yeah. And Jacob said that they're getting a paddock. They're setting up an enduro park. Yeah. Pero I mean, again, you guys set the standard, and they're gonna try and catch up, right? So that's great for the entire community. That CF Moto keeps on pioneering these things because you're leveling it up for everybody else. And I'm talking to you like you're CF Moto, but you're it's not. Okay. Yeah, it's okay. But you know what I mean? Sobrang nakakatuwa yung ginagawa ng CF Moto. I'm proud to be part of, basically
all the launches, all these, plans and Global quality, di ba? Events. so sana dumami pa kasi pag tuloy-tuloy yan, more riders are just gonna be better. Kasi more riders gonna be competitive. Instead of being a weekend rider, maybe I can win. Yeah. Maybe I can be better. So if you have more opportunities to try and apply whatever you do on the casual riding, then mas maraming mas maraming lalabas na John Mascareñas, RJ Salamati, Yun. at Soriano. Yun. O, ikaw, John, may naisip ka na ba? Wala po, blanco. Blanco. Next week daw. Next week, solo. Mag-dial in ka next week para Assignment pag yan, may sagot ka. assignment. No, pero I just wanna end it with this. CF Moto started this. Brought Filipino riders to the global stage. But maganda yung sinabi ni RV eh. 'Di ba? Sinabi niya, well, medyo, I'm happy with the level that I'm at. I want to improve. Pero yung sa kanya, he just wants to ride around the world, 'di ba? And experience those things. But to compete globally, these guys, they start when they're like 6 years old. Yeah, true. 'Di ba? Yes. They start when they're 6 years old. And based on yung mga discussions namin with Tito Boy, mukhang CF Moto is seriously gonna create something for young riders to train and compete. So that maybe this time around, you guys were there and then you were able to compete. Hindi kayo nanalo, no? Pero you were still there and you had fun. Pero maybe if we get some 9-year-olds, some 6-year-olds, 10 years down the road, Yeah. pwede na tayo manalo. Kasi hindi yan mangyayari overnight eh. Pero it starts with you guys. Yeah. Someone has to start it. And it starts with CF Moto. And that foundation is built today. Yan. So nice. That's so nice. Ako naiyak ako. All right, Kaya. take us out na, Ivan. Just kidding. All right. Again, thank you guys for being here, sharing your experience, leveling up the local motorsport scene. Thank you, Aaron, of course. Okay, thanks for having me. Thank you, Because ito Aaron. yung podcast namin ni Aaron, you guys gotta listen to it. It's the opposite of what we talked to you about with you guys eh. Yung podcast namin ni Aaron is, ba't tayo magko-compete? Chill na lang. Diba? Maging turista tayo. Hindi naman kailangan gumastos at saka mag-compete para magiging adventure. Diba? Yeah. Pwede naman naka PG-1. Diba? So listen to that podcast. And yeah, anybody wanna... Any famous last words? Sama nun. Words of wisdom. Halloween naman eh. So, Halloween. Any words of wisdom, guys? Before we wrap up? Keep riding. Keep riding. Keep riding. No, I think just to take off on what you said, and I think if we are able to lift up motorcycling like that, and we show people that we can compete, and I think that will just inspire more people to ride and grow the community and the whole industry along with if it becomes an aspiration. Yun. All right. Maraming salamat. Everyone out there, have fun, ride hard, ride safe, and yeah, CF Moto. Ride safe, everyone. Breathe in and out. You deserve peace, and sometimes peace starts with a clean home. With CleanWorks, you don't just get a spotless space, you get mental clarity. Professional cleaners, systematic service, hygienic, safe, and stress-free. Let CleanWorks handle the mess so you can focus on what truly matters. Rest, family, or just your time. Clean space, calm mind. Book now at CleanWorks PH on Instagram or Facebook, or call 0966 200 6910 to schedule your cleaning. Because self-care starts at home. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.